Para nga pong umiinit ng umiinit, hindi pa man summer pero maalinsangan na ang panahon. Ipapaliwanag po sa atin yan ang ating resident meteorologist, Weather Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Good morning, kapatid! Good morning kapatid at good morning Mama Dims. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Huwebes. Tama ka dyan Mama Dims, unti-unti na pong umiinit at nararamdaman na natin ang pagtaas ng temperatura kahit hindi pa naman panahon ng summer o yung ating panahon ng tag-init. Dahil meron pa po tayong amihan o northeast monsoon na nakaka-apekto dito sa extreme northern Luzon. Pero yan po ay may kahinaan na lamang at yan po ay nandiyan na lamang po sa itaas na bahagi ng ating bansa. Pero ang malaking bahagi po ng ating bansa ay patuloy na nakakaranas ng mainit at maalinsangang panahon dulot ng ating tinatawag na easterlies. Pero meron pa rin tayong mga pagulan dito sa eastern section ng ating bansa na dulot pa rin ng ating easterlies, particularly dito sa ilang bahagi ng Mindanao. Dahil po sa ating easterlies, possible po yung ating mga thunderstorms at mga pulo-pulong pagulan dito po sa areas ng Surigao del Norte at Surigao del Sur. Kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Davao, particularly sa Davao Oriental. Ang natitirang bahagi naman ng Mindanao ay patuloy na makakaranas ng mainit at malinsangang panahon. Nagpapakita naman po ang ating araw dyan. Pero pagsapit ng hapon, tumataas ng bahagya yung ating tsansa ng pagulan at meron tayong mga posibleng thunderstorms. Ganon din po ang ating aasahang panahon sa malaking bahagi ng Visayas, kasama na po dyan ang Mimaropa na kung saan magiging maalinsangan din po ang ating panahon, lalong-lalo na sa tanghali. So pagandaan po natin yan at pagsapit ng hapon, nagiging maulap ng bahagya yung ating panahon at kung may mga pagulan tayo, ito yung mga dagli, ang mga pagulan lamang na hindi naman masyadong nagtatagal. Pero kung meron tayong thunderstorms, mag-ingat po tayo dahil biglang buhos po yan ng malakas na pagulan. Ang malaking bahagi din po ng Luzon ay makakaasa ng mainit at malinsangang panahon, lalong-lalo na sa tanghali, maliban lang dito sa ilang bahagi ng Northern Luzon, particularly itong extreme Northern Luzon na kung saan apektado pa rin po yan ang ating amihan. May kalamigan pa rin po dyan sa gabi at madaling araw, pero pagsapit ng hapon hanggang tanghali, medyo mainit na rin po ang panahon dyan. At kung may mga pagulan tayo dyan, ay yung mga dagliang mahihinang pagulan lamang. Pero ang malaking bahagi po ng Luzon, kasama na po dyan ang Metro Manila, ay makakaasa po ng maalinsangang panahon, lalong-lalo na sa tanghali, magiging maganda ang sikat ng araw sa umaga. Pagsapit po ng hapon, medyo mahangin po tayo, pero meron tayong mga possible na dagliang mahihinang pagulan or meron din po tayong mga posibleng thunderstorms. Kasabay nga ng unti-unting pag-init ng panahon, i-introduce po natin yung tinatawag nating heat index. Na kung saan ito pong heat index ay iba pa po doon sa ating tinatawag na ambient temperature o yung temperature ng ating environment. Dahil sa heat index, sinasama po dyan yung ating tinatawag na humidity o yung kakayanan ng ating hangin na magdala ng hangin. Tatalakayin natin yan sa susunod, pero ito po yung ating mga heat index o yung ating actual na temperatura o init na nararamdaman sa ating katawan. So, pag pumapalo na po yan sa 27 hanggang 32 degrees Celsius, yan po yung ating caution. May kainitan na po yan. Pwede na po tayong makaranas ng kapaguran at pwede na rin po tayong makaranas ng heat cramps. Kadalasan tuwing tanghali, pumapalo sa 33 hanggang 41 degrees Celsius yung ating heat index. Ito po ay nagmula sa Pag-asa. Extreme caution na po tayo dyan. Pwede na po yan makaranas tayo ng mga heat cramps, heat exhaustion, heat stroke at maaari din po tayo makaranas ng dehydration. Samantalang pag umakyat na po yan sa 42 hanggang 51 degrees Celsius, yan na po yung ating mapanganib na level o danger level na po tayo dyan. Pwede na po tayo makaranas ng heat cramps yan. Mabilis na rin po tayo mapagod at pwede rin po tayo makaranas ng heat stroke. So ugaliin po natin na magpahinga, lalong-lalo na kung nakabilad tayo at umiwas na rin po tayo sa direktang init ng araw. At possible din po yan umabot sa extreme danger, sa kasagsagan ng panahon ng tag-init. Yan po ay nasa 52 degrees Celsius na heat index. Yan po yung ating mga posible na o medyo mataas na po yung ating posibilidad ng heat stroke. Sa ngayon, kung mapapansin nyo, yung mga nakaraang data natin, pumalo na po sa 44 hanggang 43. Naglalaro na po dyan yung ating mga heat index sa ilang bahagi na ating bansa, itong mga nakarang araw pa. So magpapatuloy pa po yan sa mga susunod na araw hanggang sa pumasok na ang panahon ng tag-init at mawala na po yung ating amihan. Sa katunayan, ang ating inaasahang pinakamataas na heat index ng araw na ito ay dyan po sa area ng Palawan na posibleng umabot sa hanggang 42 degrees Celsius. Kaya ugaliin po natin uminom ng tubig, umiwas po tayo sa direktang init ng araw at kung nasa beach po tayo or nasa dagat, ugaliin po natin mag-sunblock para makaiwas po tayo sa mga sunburn at anumang sakit na maaaring idulot ng matinding sikat ng araw. At mga kapatid, nakakadagdag din po sa init ng panahon na ang unti-unting paghaba ng ating daytime. Mas maaga na pong sumisikat ang ating araw, yan po ay maya-maya lamang 6:11 ng umaga at muli po yung lulubog, mamayang 6:05 ng hapon. At yan po muna latest sa ating lagay ng panahon ngayong Huwebes ng umaga. Muli ako po ang inyong Weather Tito Alvin na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, dito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo, umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.